Domine Christi. Patuloy po tayo nagbibigay sa liwanag ni Kristo. At tayo patuloy na nagpapasalamat at tayo nililiwanagan ng liwanag na ito ng ating Panginoong Jesucristo. Ay sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay ng kanyang pananalig tungkol sa mabuting pastor. So yung mabuting pastor, bahagi yun. Pero hindi na mo dapat makita natin si Jesus natin na mabuting pastor. Sana makita rin natin tinuturuan tayo na maging mga mabubuting pastor. Kalangban ng mga magnanakaw at mga tulisan. Yung mga nagwawasa, ang mga tawagin po natin ay mga magnanakaw, mga pumapatay. Yan ang mga tinutulong namin ng mga masamang pastor. Pwede pastor. Kasi yung pastor nila, bahagi ng kanyang pinangalagaan ang kanyang kama. At tayo lahat ay maling magulang, mga kinikilalang mga pinuno na pamahalagan ng simbahan, na inyong mga kagrupo, mga anumang uri ng association, tukayin na ng banalahan. Maraming ganyan yung pangawagi ay meron kayong pinapasukan at maliwanag na kung saan yung pinapahayag ng Jesus na nawa ay tayo ay tumulan sa Kanya na nangangalaga ng mga tupa ng kanya-kanyang mga awan upang hindi na makita yung kahalagaan ng pagliligas ng Diyos. Ano naman yung sabi? Isang buhay na ganap at kasiyahan. So, hindi lamang fulfill, ngunit isang buhay na kung saan ay lumalago at hindi na napapakinabangan. Kailangan, sabi nga ko natin, ang bagay ng Jesus ay may mga gawain, may mga gawain katulad ng Pinoy ay kanyang pinapapasok sa kulungan at inilalabas, para itong mga tupa ay nakakain ng sariwang damo at nakalimutan ng malilinis na tubig mula sa mga pangis. Bakit inilalagay sa kulungan? Para sila ay ipagsagalang sa mga asang tupa at sa mga magnanakaw. At yung panay ay nakikita natin, ito na yung mga dapat na sa katutukan, yung mga dapat na gawin, na tawagin natin yung piniguro sa mga bagay na tama at mali. Bahagi yun ang saan higit ang pangalagaan ng pastor, ang kanyang mga tupa. Ang isang kaliwanag yung sinabi na kain, lumatahan sa kanyang pintuan. Hindi usyon pa. Kasi marami ngayon ang gustong ayusyon ka para mapatilis. Alam nyo kaya yung corruption. At mahal, hindi na mo yung corruption. Kasi shortcut yan eh. Bakit mga nangunguha ko para kapalinis yung transaksyon. At kuminsan yung mga nangunguno, pinapalit
ng transaksyon. Para alin? Para makapagmura ko. Bahagi yun na kung saan nakikita namin yan. Napakalalim mo yung pagkilos para makita yung alin. Yung pintuan. Ibig sabihin may talagang may dinaranganan. Hindi lamang objective monitoring yung pamamaraan. Kaya nga, ang buhay ng Kristiyano ay isang pamamaraan ng buhay, estilo ng pamumuhay. At anong klaseng estilo ng pamumuhay ay tungkol sa estilo na pinakita sa atin ng ating Panginoong Jesus Cristo. Ang tinatawag natin mga Kristiyano pamumuhay. Kaya marami na kung saan ay doon natin nakakita yung pagkilos namin na tulungan ng bawal natin lahat na gusto ng lumaman. Pero anong klase ng pagyaman ang gusto mo? Yung nangungurakot ka, yung nagdagaya ka, yung nangangamtang ka ng hindi yun, pwede ka rin lumaman yun. Pero hindi yun ang mga Kristiyanong pamamaraan ng pagyaman. Bahagi yun. Yung mga Kristiyanong pamamaraan ng pagyaman ni alin ay tapat, makatarungan, at maayos na pagkilos sa daigdig nito. Hindi nagdadaya, hindi nangungulubag. Yun ang pamamaraan ng mga Kristiyano. Hindi lamang yumaman, ngunit yumaman sa pamamaraan bilang mga kasunod ng ating Panginoong Jesus. Ganon din yung kapayapaan. Sabi nga ko natin, natin gusto ng kapayapaan, pero may pamamaraan na rin. Pwede makamit yung kapayapaan sa pamamagitan ng violate yung pamamaraan. Ubusin natin ang ating kalaban. Ay kapag wala kang kalaban, magkaroon ka ng kapayapaan. Pero hindi tunay na kapayapaan yun. Kasi yan yung pamamaraan na inuulo sa ating ng ating Panginoon sa Kristo. Mapapayapang pamamaraan. Hindi sa pamagitan ng paggamit ng dahas. Hindi sa pamagitan ng violating pamamaraan. Bahagi nyo. Katulad yung halimbawa na kung yung maalala, pinag-usapan, bahagi nyo ng parang pagnininday ng Santo Papa Antra tungkol doon sa atin. Yung makatarungang gera. Joshua. Ang meron palang Joshua. Bahagi kay Trump kasi, kay Trump, gusto kong irahay niyang unahan ko na. Yun yung kanyang pamamaraan. Uunahan ko na kasi may intention yan na ako yung gusto niyo. Sa Kristiyanong pamamaraan, ano yung Joshua? Kung ito ay nauna, na pumutok, saka ka naman magpapapulong. Bahagi yun. Medyo parang mahirap. Pero yun ang pamamaraan. Makakristiyan ang pamamaraan. Kaya sa paghahanap natin ng kaluluwanan sa daigdig nito, hindi lang kung ano ang katotohanan, ngunit alin kung paano ito makakita. At nawa ang makita natin anong sabi ni Jesus, ako ang pintuan, ang simang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Kaya, ano yung mga Kristiyano katotohanan? At alin yung mga Kristiyano pamamaraan? Yun ang makita mo natin na doon ang ihilog natin sa harapan ng pamamalaan. Tayo po ay nawa ay tulungan. Bakit?
Kasi sa pamagitan ng pamamaraan ng Kristiyanong pamamaraan, para makamit, halimbawa kung yung kapayapaan, ay alin? Ay anong sabi ng Isus? Ay makakatutulog ka ng mahigpit. Kasi alam mo, halimbawa, may yaman ka, pero alam mo, wala nang inapakan ng ibang tao. Kasi nakikita ko natin mo minsan, sabi ko nga, kapag yung gusto natin mapabilis yung transaction, maglalagay tayo. At kung gusto ng iba na mapatagal yung transaction, kasi bakit naghihintay ng lagay. Pero kapag yung oras na naglagay tayo, nakikita natin na wala nang irregularities. Kaya kung minsan, yung iba nagsasabi na, bakit napatutulungan ng lupa? Peke yung titulong ng lupa. Bakit mayroon siyang peke yung titulong ng lupa? Gawa ng alin. Gawa ng yan ay sa pamagitan ng tinatawag na immoral practices. Kaya kuminsan yung pamamaraan ng pag-Diyos nakakaapekto na hanapin ang tunay na kahulugan ng buhay sa libre nito. Hindi tayo magkakaroon ng isang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Bakit? Hindi yan ginamit ang pamamaraan na ipinahayag ng ating Panginoong Yesus Cristo. At tayo nawa bilang mga mabubuting mga pastor ay ginagawagan ng Panginoon na nawa ay tunay natin magabayan ang ating mga lupa tungo sa buhay na ganap at kasiyasiya.